Alright mga kapatid, yung 10 dash line ng China no, sa West Philippine Sea o sinakop na pati West Philippine Sea. Sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, ito ay isang kathang-isip at kasinungalingan. Yan ang ating panonoorin mga kapatid. No? Sabi rito sa report mula rito sa Net25, tinawag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na isang kathang-isip at malaking kasinungalingan ang 10 dash line claim ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, biro itong hindi nakakatawa at tanging China lang ang naniniwala rito. Sabing ganun mga tol yan ha. Binasa natin ang report mga kapatid mula rito sa Net25. Samahan ninyo ako mga tol. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre mga tol, no, bilang isang Pilipino, dapat may pakialam tayo rito. Hindi natin naisang digmaan, hindi natin gusto ang gera mga tol, pero hindi rin naman natin nais na mawala sa atin yung ating soberanya. Kasi kung ito ay pababayaan natin mga tol, uunti-untiin yan. Diba may kumakalat dati mga bali-balita, mga chismis lang naman na gustong papaniwalain ng isang Chinese social media website mga tol, na yung Palawan ay parte ng kanilang teritoryo mga tol. Kung ang dagat mga tol ay hindi natin mapoprotektahan at papabayaan na lamang natin, baka ganun din ang gawin nila sa ibang mga isla natin tulad na lamang ng Palawan. Di ba? So ngayon, wag na natin patagalin pa, panoorin na natin tong balitang to. Balik po tayo sa mga balita. Tinawag ng kalihim ng National Defense Department na isang kathang-isip at malaking kasinungalingan umano ang mga claim ng China tungkol sa West Philippine Sea. Totoo naman eh. Di ba? Ang kinagandahan nga lang sa China mga tol, nagkakaisa sila dun. Unlike dito sa atin mga tol, nagkakasira-sira tayo eh. Doon lang sa pagtawag natin ng West Philippine Sea mga tol, nagkaroon na ng malaking issue yan dati na hindi naman natin dapat pinagtatalon-talunan dahil pare-pareho tayo mga Pilipino, di ba? Pero eto tingnan mo sila oh, walang basehan. Baseless, kumbaga, 'di ba? Hindi rin naman nakarehistro 'yan sa International Hydrographic Chuchu, 'di ba? Tapos pinawalang bisa pa 'yan mga kapatid ng Permanent Court of Arbitration. Pinawalang bisa biruin mo kahit UNCLOS hindi kinikilala 'yan, pero tignan mo sila. 'Di ba? Mula sa kanilang mga mamamayan pati sa gobyerno nila, paniwalang-paniwala sila doon sa 10 dash line nila. Ganun din ang Armed Forces of the Philippines. So AFP, tinawag naman itong isang biro na hindi naman nakakatawa. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar, ba't ganito mga pahayag ng ating mga opisyal? Yun nga Alex, yan ay sa harap ng pagigit pa rin ng China na itong West Philippine Sea ay bahagi ng kanilang pag-aari. Pero ayon sa AFP, ang China lang ang naniniwala sa kwento na yan ng China. O biruin mo China lang ang naniniwala sa kwento nila mga tol. Hindi sila pinapaniwalaan ng napakaraming mga bansa. Hindi kinikilala ng napakaraming bansa. 'Di ba? Halos buong mundo nga mga tol, hindi kinikilala yung 10 dash line nila eh. Oo, nandoon nakapangalan South China Sea. Pero hindi ibig sabihin pag-aari ng China yon mga tol. Kaya nga nagkaroon lang sila ng 10 dash line nila eh. Dati 9 dash line lang, ngayon ginawa na nilang 10 dash line eh. At yan daw ay walang legal na basihan at isang malinaw na imahinasyon lang. No ASEAN country accepts the legitimacy of that 10 dash line because that is the biggest fiction and lie that can be sold to any right-thinking person. Biggest fiction ng putek. That can be sold to any right-thinking person. Tinawag na katang-isip at malaking kasinungalingan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang 10 dash line claim ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Ginawa ng kalihimang pahayag sa kanyang pagdalos ng AFP Western Command sa Camp General Artemio Ricarte sa Puerto Princesa, Palawan kahapon. Ayon sa kalihim, tanging ang Chinese Communist Party lang ang naniniwala sa katang-isip na ito. Tama. Para naman sa Armed Forces of the Philippines, isang malaking biro ang pilit na pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. So, it is a joke designed merely for entertainment purposes. It is absurd, no legal basis.
It is beyond normal imagination. Parang ano no, parang yung mga eroplano nila, parang yung mga barko nila mga tol, puro pang show lang yun. Puro pang show lang yun mga tol eh. No, kaya kung titignan mo mga kapatid no, dito sa Pilipinas, makita nating example sana to, hindi natin kailangan mag-away-away eh. 'Di ba? Sa kung ano yung itatawag natin sa soberanya natin mga tol, 'di ba? Kaya sana sa mga kinauukulan, 'di ba? Magkasundo-sundo na kayo. 'Di ba? Total naniniwala naman tayo pare-pareho na ito'y bahagi ng ating exclusive economic zone. Meron naman tayong legal na batayan, 'di ba? Ano ba naman bigyan natin siya ng pangalan para di tayo malito? 'Di ba? Kasi mga kapatid, etong China kung titignan mo, nagkakaisa sila oh. 'Di ba? Mula sa gobyerno nila pati sa mamamayan, 'di ba? Kahit nasabihin natin kasinungalingan lang yan, katang isip lang nila mga tol, pero talagang yun ang pinanghahawakan nila at handa silang makipaggera para dun sa bagay na yan. Samantalang tayo, meron tayong legal na batayan. Kinikilala ng UNCLOS, kinikilala ng international law. Meron tayong Court of Arbitration o arbitral ruling 2016, nanalo tayo dun. Diba? Ano ba naman yung tawagin nating West Philippine Sea o Philippine Sea kahit anong itawag na gusto nating itawag dyan, diba? Wala namang masama yun. Ba't tayo kailangan mag-away-away, diba? Comment kayo sa ibaba, mga kapatid, kung ano masasabi nyo dyan. Tuloy natin to. Take it as a joke. Ayon kay Trinidad, kung sino man ang target audience ng China sa kanilang biro, sigurado raw na walang natatawa dito. Taong 2016, Hindi, walang natutuwa. Pero may natatawa. Kasi magkaiba yung natutuwa sa natatawa. Pag natatawa mga kapatid, parang ano lang yan eh. Kawawa naman. Diba? Pwede yun, pagtatawanan ka lang. Pero yung natutuwa, yung nagiging masaya, wala. Sila lang mga tol, yung nagiging masaya sa ginagawa nila. Pero katawa-tawa sila sa harap ng mga tao. Sa harap ng buong mundo, sa harap ng maraming bansa, katawa-tawa sila. paraw ng katiga ng desisyon ng arbitral tribunal na pag-audience ng China sa kanilang biro. Sigurado raw na walang natatawa dito. Taong 2016 pa raw ng katiga ng desisyon ng arbitral tribunal na pag-aari ng Pilipinas ang bahagi ng karagatan. Dito sa Pilipinas, mga natutuwa lang sa kanila, mga pro-China lang din eh. Lalong wala raw maniniwala na pag-aari ng China ang Palawan. We have a lot of international jurisprudence that would support the stand of the Philippines. We have the 2016 arbitral tribunal ruling. We have our constitution. It is very clear that Palawan is part and parcel of our archipelago. Pronouncements like this by a foreign power should be taken with a grain of salt. Samantala, nakatakdang bumisita sa bansa ang bagong talagang kalihim ng US Department of Defense. Ito yung may sabi na kung gusto mo ng kapayapaan, dapat handa ka sa gera, di ba? Si Secretary Pete Hegseth sa Biyernes, Marso 28. Nakatakda silang magpulong ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa Campo Aguinaldo, kung saan inaasahang Wala na, bago na kasi ang presidente mga tol. Kung dati nakakapulong ni Gibo Teodoro, si Austin, aalala ninyo yun, si Austin. Ngayon iba na kasi syempre Trump administration na eh. Uusapan ang pagpapatibay sa ugnayang pangdepensa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Para naman sa AFP, isa itong oportunidad para mapalalim pa ang ugnayan ng dalawang magkaalyadong bansa. Tama. Yes or no? Itong visit na to reaffirms itong laging sinasabi ng ating ally for a long time ng US that yung commitment nga nila is ironclad no, dito sa pag-support sa atin and strengthening our alliances with them. So Alex, ayon sa AFP, lalo pa nilang pinaigting yung ginagawa nilang pagpapatrolya sa himpapawid at karagatan ng dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Yan ay para maproteksyonan yung mga teritoryo natin dyan at ang soberenya ng bansa. Buti na lang no, mga non-partisan mga tol, yung ating mga sundalo. Imagine nyo mga tol, kung ang mga sundalo natin, mga kapatid, ay nakikialam sa awayan ng politika dito sa Pilipinas. Imagine that mga tol, kung ang mga sundalo natin ay pinapahintulutan na makisali, di ba? Makialam sa mga problema o away politika rito mga tol. Paano sila magpo-focus,
dito sa kanilang duty o sa kanilang mandato mga tol o sa kanilang tungkulin na protektahan ng ating bansa. Kung ang mananaig sa kanila mga kapatid is yung awayan sa politika. Imagine that mga tol. Kaya hindi ko maintindihan sa ibang mga Pilipino kung bakit nagagalit sila sa pamunuan ng PNP, nagagalit sila sa pamunuan ng AFP, kung yung kanilang mga sundalo pinipigilan nila o pinagbabawalan nilang maging makialam o makisali sa mga nangyayaring issue sa politika. No? Di ko maintindihan kumbaga kung bakit nagagalit yung ibang mga kababayan natin, siguro dahil gusto nila mga tol na pati ang AFP pati ang PNP suportahan sila sa kagustuhan nila mga tol na ibagsak etong pamahalaan na to mga tol. 'Di ba? Yan ang gusto nilang mangyari siguro. Yun ang sa tingin kong gusto nilang mangyari Kasi katulad na lamang nung yung PNP si Fontillas ba 'yon mga tol? 'Di ba kinasuhan siya? Kinasuhan siya ng PNP dahil nga naglabas siya ng kanyang sama ng loob, ng kanyang pagtuligsa sa gobyerno, di ba? Ang daming mga Pilipino, mga tol, partikular mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte at anti-Marcos. Ang sinasabing tama lang yung ginawa ng PNP. Bakit ang PNP sinasakal yung kanilang mga tauhan? Bakit nila pinagbabawalan magsalita? Ganyan-ganyan. Kasi mga tol, imagine kung ang PNP walang pakialam sa kanilang mga tauhan at hahayaan nila mga tol na makisali, 'di ba? Makibahagi sa mga nangyayaring awayan sa politika, 'di ba? Paano nila ipagtatanggol yung mga mamamayan? Paano sila magiging abala sa kanilang trabaho na paglingkuran ng bansa kung ang focus nila mga tol is mag-post sa social media ng kanilang mga hinaing? Diba? At sila mismo dun sa opisina nila, baka magtalo-talo pa sila dun. Syempre nagkakaroon ng debate yan. Diba? O baka magkabarilan pa sila doon, diba? Ganon din sa mga sundalo natin, paano sila magbabantay sa ating soberanya mga tol kung nakikisali rin sila sa mga awayan sa politika, diba? Yun ang dapat natin maintindihan diyan Kaya tingnan nyo, habang nagkakaroon ng mga kaguluhan dito sa politika mga kapatid dito sa ating bansa, diba? Hindi pa rin napapabayaan ng ating AFP, etong ating soberanya. Nababantayan pa rin nila ang West Philippine Sea mga tol. And good job yan para sa ating mga kasundaluhan sa PCG, sa Navy, sa Air Force, lahat-lahat na. No, mabuhay kayo mga boss. Alright, so bilang isang Pilipino, ano masasabi niyo dyan? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.